Hello mga ka-One Progreso! Welcome back to our channel. Kayo ba ay nawawalan ng pera sa inyong GCash account? Nagkaroon ba ng mga fraudulent transactions? O yung mga transactions na hindi nyo naman ginawa, pero nabawasan ng pera ang inyong GCash account? Madami kasing mga possible reasons kung bakit bigla ang nawawala ang inyong mga pera sa inyong mga e-wallet or GCash. Possible na hindi ninyo sinasadya pero na-link ninyo ang inyong account sa mga online platforms or ibang merchants tulad ng Lazada, Shopee, o minsan naman ay Google Play Store. So, maganda rin na i-check natin yan. And possible din na na-scam kayo or mayroong mga nakakaalam ng ibang GCash details ninyo. Yung mga pera na nawawala, maibabalik pa kaya yan? Yan ang ating aalamin ngayon. So, sa mga fraudulent transactions o yung mga transactions na hindi nyo naman ginawa, kinakailangan pa rin nating i-report yan sa GCash at iimbestigahan nila. At depende sa case ninyo, kung maibabalik yung mga perang nawala. Ganito ang ating gagawin. Pupunta tayo dito sa Help Center. Click natin yung Help. And then, click natin yung View All Articles. Tapos, i-click natin yung Chat with Gigi. Mag-type tayo ng Submit a Ticket. Click natin yung link na Submit a Ticket. Ngayon, mare-redirect tayo dito sa Submit a Ticket form. At kailangan nating fill upan yung ating form. May nakalagay dito na email address, lagay natin, and then yung GCash registered full name natin. Ilalagay din natin yung ibang information tulad ng mobile number and yung country kung saan tayo nakatira. Tapos, lipat na tayo dito sa concern category. Dito sa concern category, sobrang importante na mapili natin yung pinakamalapit na description ng ating case. So, click lang natin yung arrow pababa. Since yung ating case ay mga nawawalang pera sa ating GCash account or mga fraudulent transactions na hindi natin kilala or hindi natin ginawa, pero nagbabawas ng pera sa ating account, isa-select lamang natin dito yung ating scroll natin pababa. Select natin yung ating GCash account. Yan. Tapos mula dito, select natin yung I have an unauthorized transactions in my account. Since ito ay hindi naman natin ginawa pero kusang nagkakaroon ng transactions gamit yung ating wallet. So select natin yan. And then fill upan natin yung GCash registered address. Ito yung address na nakalagay sa ating GCash account. For example, Davao. Since taga Davao ako. Then nakalagay dito, when was your last transaction made? Yung naaalala ninyo na last time na gumamit kayo ng GCash account at nagkaroon kayo ng transaction, click natin yan. Pili tayo ng date. Halimbawa, April 5, 2024. Next, how much was your last known transaction? Yung natatandaan ninyo na last transaction na ginawa talaga ninyo at magkano yung tinransfer ninyo na pera. Kung hindi na ninyo ito maalala, pwede ninyong i-check yung inyong transaction history at maaaring nandoon yung record ng transaction. For example, 2,000 pesos. And then yung account type, click natin yung arrow pababa, select natin yung regular account. Depende yan sa account na gamit ninyo. Next, what best describes the events that happened before the unknown transactions? Bago kayo nawalan ng pera, ano ba yung naaalala ninyo na nangyari? Click natin yung arrow pababa. Meron ba kayong na-receive na email, link, or meron bang tumawag sa inyo? Nawala ba yung phone ninyo? So, siselect lang kayo ng pinakamalapit na scenario. For example, wala naman kayong naaalala na kakaibang nangyari bago kayo nawalan ng pera, select lang natin yung nasa dulo. I did not experience anything unusual before. What is the brand model of your device? Ilagay natin yung Samsung Galaxy A13. And did you or are you sharing your GCash login details with a family member, friend, or colleague? Ang reason kung bakit tinatanong ni GCash yung mga ganitong details ay para masiguro ng GCash na walang ibang nakakaalam ng inyong login details or GCash details. Kasi possible din na kapag may ibang nakakaalam niyan tulad ng family member, halimbawa kapatid nyo, nanay nyo, or asawa nyo, maaaring sila yung naggawa ng mga transactions na yon. So, gusto lang masiguro ng GCash na walang ibang
pinagsabihan ng inyong mga GCash details. For example, wala namang ibang nakakaalam, select natin ang no. And then, did you log into your GCash account on a family member, friend, or colleague's device? Nakilogin ba kayo sa phone ng iba? So, no. In which stores or merchants did you use or link your GCash account? Nag-link ba kayo sa ibang stores or merchant? Kung hindi naman, pwede natin ilagay yung no. Tapos, yung total disputed amount. So, magkano ba yung amount na nawawala sa inyo? Kung single transaction yon, ilalagay lang ninyo halimbawa yung 5,000. For example naman, maraming beses na nagkaroon ng mga fraudulent transactions sa inyong GCash account. Ang gagawin ninyo, i-add nyo lang lahat ng mga transactions na yon, tapos yung total ang ilalagay ninyo dito. And yung type ng transaction, sa paanong paraan ba nawala yung inyong pera? Halimbawa, ito ay sinend sa ibang account. So, ilagay natin yung G-Save to another account. Then, ilalagay natin yung GCash reference number or transaction ID. Pwede natin itong makita sa transaction history, pero minsan may mga fraudulent transactions na hindi nakalagay sa transaction history, at kung yun yung case ninyo, ilagay lang ninyo yung NA. And then, yung total amount. How much was the transaction cost? Lagay natin yung 5,050. For example, balikan natin to. 5,000 yung nawawalang amount sa inyo. Tapos, yung transaction cost ay 50 pesos. So, ang total ay 5,050. And then, yung GCash number or account number of the recipient. Kung nasa transaction details naman, makikita ninyo yung recipient ninyo. In case na bank, yung recipient, ilagay lamang ninyo yung last 4 digits ng account. 1, 2, 3, 4. Example lang yan. And then, yung name ng recipient, optional. Name of the biller or merchant, nasa transaction history din ito. Kung wala naman doon, lagay natin yung none. Ngayon naman, ilalagay natin yung date ng transaction. Makikita rin natin to sa transaction history. Kung wala sa transaction history, piliin na lamang natin yung date kung kailan nawala yung inyong pera. Yan, April 5. Then, check natin to. I have attached a clear copy of a valid ID on the attachment section. So, since ito ay updated na procedure sa pag-send ng ticket kay GCash, nanghihingi na sila ng valid ID. So, check natin yan. Prepare nyo na lang yung valid ID nyo. Also, yung selfie ninyo kasama ng inyong valid ID. And yung screenshot ng phone or SIM settings na kita yung GCash number. Also, yung screenshot ng SMS or emails about the linked device. Tapos, maglagay lang tayo ng additional details. I lost 5,000 pesos in my GCash wallet. I did not make any transaction that day. Then, click natin yung dalawang boxes. Tapos, for attachments, click natin to para i-attach yung ating mga pictures na selfie, ID, at yung mga iba pang requirements. Then, click na natin yung submit. Ngayon na nakapag-submit na tayo, hintayin na lamang natin yung update ng GCash regarding the status of our ticket. Normally, ang ginagawa ng GCash kapag may mga fraudulent transaction tayo na nire-report sa kanila, iniimbestigahan nila yan to check kung ano ba talaga yung nangyari, kung bakit naging fraudulent yung transaction at kung bakit kayo nawalan ng pera. So, i-update naman kayo ng GCash dun sa resulta ng investigation nila and also dun sa resulta ng concerns or issues na ni-raise ninyo. Mangyari lamang na i-monitor ninyo yung status ng inyong ticket sa inyong email address and also dito sa inyong GCash app. For more negosyo tips, success and money hacks, mag-subscribe na sa ating channel. At kung may topic kayo na nais i-feature sa mga susunod na videos, ilagay lamang ninyo sa ating comment section. Halina at sabay-sabay tayong umunlad. Thanks for watching!